Today, there's nothing we can do. Wala tayong magawa sa buhay, ano? Kundi, wala tayong gumawa, kundi mahiga, kumain, mag-ML or manood ng YouTube o mag-TikTok, hindi ko alam. So ngayon, dahil kababalik ko lang sa YouTube, kasi 1 week akong nagpahinga, dumating yung mother ko dito. So hindi ako makapag-vlog tulad ng ganito kasi kung maririnig nila doon. So dahil dyan, kakantahan ko na lang kayo. Malaking epekto. Tara na lang magkape at magkamustahan. Ano ba dapat gawin kasi wala na akong dapat i-vlog eh. Alam mo na, sa totoo lang, bakasyon vlog eh. So, dapat ba ibabakasyon ko yung pagiging bed rotting ko, no? Magiging bed potato couch ko dyan. Couch ba tawag dyan? Basta, pagiging higa ko lang dyan, tapos manood ng TikTok o YouTube o gumawa ng gawain ba? Hindi ko naman kailangan yun. By the way, hindi yan tissue ng ano pinagpupunas yan dito. Hindi yan tissue sa kanunood ng kalululuk. So, yun. Wala tayong kape. Siyempre. Quick room tour. Alam mo nga room tour kasi bodega lang yung tinitirhan natin ngayon. Pero at least may matutuluan tayo, may nahihigaan tayo, no? May kinakain tayo, goods na yun. And isa yun sa baraha mo sa buhay, no? So it's up to you kung makakaalis ka pa sa estado mo sa buhay nito, magle-level up ka or magle-level down. So wala, share ko lang sa room tour. So this is my wall. Kita niyo, puro siya research paper. Ayan. Ito yung acknowledgement, which is minention ko dito si Paulul, si TPC, si Kong TV, ano. Tapos ito kung yung mga alala. Ito immersion vlog days. Tapos ito naman, kung naalala niyo, ito yung ABM month kung saan kami nagbenta. Tapos ito Arroyo University, which is AU. Ito yung nag-vlog ako doon, kasama ko sila Junel. Tapos ano pa ba? Ano bang mga wall memories? Ito yung salitang kamay. Ito yung part na nag-research kami. Yung, alam mo na, yung nag-defense kami. Tapos, ano pa ba? Ito yung mga drawing ko. Ayan. Mga drawing ko yan. Mga arts. Tapos dito naman, dito ako nag-drawing, dito ako naglalaro ng ML, dito ako makain. So everything is dito sa Jerry, wala ka bang lamesa sa labas? Wala ba kayong sala? Actually meron, pero mas gusto kong kumain sa loob. Ayan, meron kaming doon, sala. So sa kusina, nasa labas nagluluto, tapos dito naman is yung lamesa kung saan sila kumakain. Pero ako separate akong kumain kasi ewan ko, mas nasanay ako sa pagkain ng mag-isa. Hindi ko alam kung kayo din, pero sanay akong kumain mag-isa. Dito lang ako sa kwarto ako kumakain. At banda dito yung mga gamit ko naman, which is mga entertaining stuff. Like for example, itong cellphone, kasi another cellphone. So tatlong cellphone ko. Oo, mga pinaglumaan na yan. So ito yung pinakaluma ko. Ito yung Samsung. Tapos yung Xperia, which is nakuha ko siya nung December. December nakuha ko siya. Tapos dahil nga hindi na kinakaya ng phone ng dalawang yan na sumabay sa mga apps, so nag-upgrade ako ng itong gamit ko ngayon na Realme 12 Plus. Tapos may tablet din ako dito, pang gaming. Tapos pang laro-laro lang, tapos panonood-nood. Tapos minsan, madalas maganda din dyan mag-aaral, ano. So ayun, meron akong maleta dito. Hindi po ako aalis, pero ayun, lami. Basta meron ako niyan, lalagyan ako lang ng damit. Tapos meron pa ako dito kasi madami. Ayan yung ukulele, wait lang, tutugtugan ko pa ulit. So ano ba ang update natin? Ang buhay natin, by the way. Favorite candy ko nga pala. Lagi binibigay ito ng lola ko sa akin. Which is masarap naman. Tulad ngayon, sabi ko, titimpla lang ako. Pero, andito naman ako higaan ko. Nakahiga. Tapos, wala, mag-i-scroll sa TikTok, FB. Tapos, paulit-ulit na lang yung cycle. Ewan ko, healthy pa ba to? Pero kasi feel ko hindi na.
Kasi wala na akong physical activity, hindi na rin ako nag-gym. Tapos, ano ba? Hindi na ako nag-gym, hindi na ako lumalabas ng bahay, hindi na ako nakapag-socialize. Socialize ko, online lang, mga kaibigan ko lang. Tapos ngayon, nandito ako sa maliit na kwarto, isolated. Hindi ko alam gagawin ko. So, ayan. So ayun, may mga ilan nga lang ako gustong tunahin sa social media. For example, yung ano na to, yung vlogger na to sa Facebook, ayan. Alam mo, she's, parang nakita ko lang siya sa FB, nag-scroll ako, then parang, okay, content creator, pero bata pa. Pero may guidance naman na magulang, pero it's scary paano magana yung social media kasi alam mo yan, baka mag-groom siya kasi diba mga PDF files nakakatakot. So ewan ko kasi kung kayo alam ko wala naman na-upload din sa video na to, pero ina-assume ko lang na may isa man lang na makaabot sa video na to, di ba? Sabihin nyo nga sa akin, kung kayo nasa sitwasyon na yun at may anak kayong sabihin natin 14 years old, 15 years old, then may guidance naman ng magulang pero pinupost mo siya sa social media, gusto naman din ginagawa niya, pero yung kasi, yung content na is parang sinesexualize or ginugroom ng mga comment section yung anak mo, no? Kasi nga nakikita ko yung mga comment section, like yung mga matatanda na babae na ang ganda naman ng batang ito. Well, it's a compliment, pero yung iba doon nagsasabi na ang sexy mo naman, ganyan. Tapos may nagsasabi ang sarap lulu tas dalawa. So parang luluto, diba? So ayun, parang it's fucking weird, okay? Kasi bata lang yan, man. Bata, ikalma nyo. Diba nga, sabi nga nila, delikado na mag-post ng any kind of bata sa social media, which is very protective si YouTube. Kasi alam ko, kasi nag-YouTube ako yung very early days ko, mga around 13 years old ako, 14 years old, nag-YouTube na ako, kaya tinigil ko kasi tina-terminate ni YouTube yung mga video ko, so tina-turn off niya yung mga comment. So wala akong magawa. So tumigil na lang ako sa pag-YouTube until ayun, mag-18 na ako. Tinuloy ko na. So it's very dangerous mag-post ka ng bata sa social media. And ewan ko. Kasi delikado na kasi ngayon eh. Lalo na sa mga AI, di ba? Parang nag-generate sila ng mga kung ano-ano sa AI na yung bata, di ba? Madami yan sa Telegram, ayan. Hindi ako nanonood nun inaano ko lang kasi may nakita akong news about yung anak niya daw is parang nakita niya sa isang website binibenta, so parang AI lang yun na in-edit, pina-deep pa ang deep fake. So yun yung nangyari, kaya medyo delikado at mag-ingat din kayo, para awareness na rin, para alam niya awareness. Medyo nautusan pa, pero ayos lang yan kasi normal lang naman mautusan sa bahay. So niisip ko, what if mag-animate tayo, kasi hindi ako nanalo sa sa competition ni Jello Animation, which is understandable naman. Napupurol na yung art skills ko, tapos hindi ako magaling, pero ayos lang natin, sinubukan natin at nalaman natin yung resulta. Kung hindi ako sumali dyan, edi sana may hope pa ako na sana baka ako'y nanalo doon, pero wala. Kailangan lang natin talagang galingan next time at wag maging bitter. So turn on ko na tong electric fan at tara gumawa ng script, animation, script, sunod sa script, storyboard, then animation. Let's go. Tinamad na ako mag-animate. Anong magagawa ng buhay ko? May dapat na ako channel. Apat ba? Considered ba apat yun? Sayang po yan. Plug ko lang yung TikTok ng pusa ko. Ayan, Jeric, drop mo yung link tsaka yung username tsaka yung ML video kung saan nagkakwento lang ako. Jeric, drop mo ulit. Ayan.
So ayun, bali 3 na yung channel ko, which is ito, yung ML tsaka yung TikTok. Tapos pang-apat pa yung animation. Kaso hindi pa ako magla-launch ng animation kasi tinatamad pa ako, no? Kasi wala pa akong storyboard. Anong kukwento ko doon? Yung ano? Yung nag-research kami. Anong kukwento ko? May naisip na ako siguro. Bukas ko na lang isasabit yung animation. Pero right now, gagawa muna ako ng storyboard. Tapos ng character design, tapos script, yada yada, and editing, and ako nang bahala dun. Yippee! Yippee! Nagdala ng paper so ito yung gagamitin natin yung universal film. So mag-animate na ako. Siyempre wala pa akong alam na story, pero I think yung gagawin kong video about sa thesis na lang or research. So ayun. So, sino ba kailangan ko pala ng script. So after class ng recess, yung recess, pumasok na siya sa classroom namin at kumupo at nagsimula magturo. Punta ako sa recording, which is kinuwento ko dun yung research ko ng grade 10. Tapos ako sa recording, guys! Yippee! So gagawin ko na lang, mag-animate na lang ako, which is gagawin kong balagbag. Kung kilala niyo si Ashiru, parang ganun. Wala naman actually siyang, may talent siya sa pagdodrawing, pero hindi ganun kagalingan. Yung parang low effort yung drawing niya. Nakikita niyo naman compare sa iba, diba? And much more on scribble si Ashiru sa iba. Diyos ko, nagbablog ako dito, nakasabit lang pala yung mga brief ko. So, ayun lang muna siguro sa video na to, no? Alam kong medyo boring kasi ako lang mag-isa, pero soon imi-meet up ko siguro yung pinsan ko, no? Tapos yung mga ibang kasama. Pupunta ako sa NES, yung school kung saan ako nagbablog. Pupunta ako doon, tapos kukunin ko yung pictures na sa graduation. Siguro may imi-meet up ako doon sila Dexter. So, yun lang. Bye-bye. Like and subscribe. Sheesh.